Hello po. Kumusta po tayong lahat? Nalate ako. Isang mapagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. To God be the glory po. Huwag niyo na pong pansinin yung filter ko. Ito po kasi yung napusuan ko eh. To God be the glory po ulit. Seryoso na po. So guys, ito po eh part 15 WWTH season 34. So medyo ano po guys, pasensya na po kayo, hindi ko kaagad masundan yung bagong season ko na to kasi medyo ano po tayo, medyo itong mga nakakaraang araw po kailangan po nating bigyan ng konting attention yung pangangatawan natin para magkaroon pa po tayo ng mga ekstrang lakas sa mga daily activities po natin na inaakala pa rin nating lubos na makakapagbigay sa atin ng tunay na happiness. Lahat naman po kasi ng inaakala ng karamihang tao sa panahon natin ngayon na happiness, akala nila pang matagalang happiness, hindi po guys. Lahat po temporal. Lahat po talaga nilagyan po talaga ng Panginoon ng expiration. Mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaking importanteng bagay sa mundong ito ay meron pong expiration. Pasintabi po sa mga pagtatawid ko minsan na masyado pong hindi natin sinasadya, meron tayong nasasagasaan, nauupend. Pasensya na po kayo kasi minsan po tayo nagsasalita din ng naaayon sa mga pag-oobserba natin, ng mga naaayon sa mga galawan ng mundong kinabibilungan pa ng bawat isa sa atin. Amen. Kasi tayo nga po ang tao po kasi ipinanganak talagang opinionated. Hindi na po natin maiwawalay yun sa mga DNA natin. Kasi nga po tayo po pinaka, kumbaga sa kalahati ng pinakalatak sa mga taong pagbibigyan pa ng ating Creator na makakita ng mga susunod na vital events ng humanity. So, sabi ko nga po dyan, yung pong season 34 ko na to, ang pinaka-teams ko pong gagawin dito sa season 34 ko or maaaring hanggang season 35, ang vital po talagang bibigyan ko ng lalim, bibigyan ko talaga ng diin, yung pong mga latest na mga nasa huling part na po ng banal na aklat, ng banal na scripture ng ating Panginoon sa humanity. So, natumawid na po ng generation by generation. So, napakalayo na po guys. Sobrang layo na po ng knowledge ng mundong ito. Pero, kung i-compare po natin sa tagubili ng ating Lord Jesus, halos 10 to 20, 20 na po natin, 20% na po natin hanggang sa umabot yung umpisa ng 1,000 years na paghahari ng ating Lord Jesus. Isarado na nating 20 kasi hindi po natin pwedeng sabihin 30% kasi nga po, pagkatapos po kasi nung 7 years dispensation ng tribulation, halos 8, para po sa akin guys, ilalagay ko po sa scale na sa 100%, 80 to 85% para po sa sarili kong POV, 80 to 85% maaari pong crystal clear yung sinasabi nilang 7 years tribulation na pinag-aralan po ng mga magagaling na scholar na nag-aaral talaga ng pinaka-depth, pinaka-ilalim ng essence ng salita ng ating Panginoon. So, according po sa napakarami pong documentary guys, kung i-research lang po natin ng paulit-ulit o bibigyan talaga natin ng matinding oras natin, talaga pong para po sa akin kayo po ang magbigay ng sarili ninyong discretion sa sinasabi ko sa content ko. Kasi ako naman po hindi namimilit kung paniniwalaan yung mga sinasabi kong
according din po, pinagbasihan ko po yung mga scholar na nag-aaral talaga na yung iba po'y pastor, yung iba po'y pare, yung iba po'y mangangaral, yung iba po'y evangelist ng generation natin ngayon na para po sa akin hanggang 85% o sabihin na natin hanggang 90% ay tama po yung sinasabi nila na na ang pinagbasihan po nila ay sinalita ni Daniel, sinalita ni Ezekiel, sinalita ni Isaiah, sinalita ni Revelation ng ating Lord Jesus. Yung computation na yung sinasabing maigsing panahon ay halos naglalaro po talaga sa 7 taon. 7 years lang po ang ibinibigay talaga ng pagko-compute ng mga scholar na nandun din po sa konteksto ng Holy Scripture. Yung sinasabi nilang dispensation ng tribulation, yung pong great tribulation. Kasi hindi ko na po isasama sa content ko dito sa pagkakaduktong-duktong nitong season 34 kasi masyado pong hahaba. Kasi ang pinaprioritize ko po ay yung sunod-sunod na event na nandun sa Revelation. Yun nga pong imminent. Yung pinaka number 1 po ay yung pong dispensation ng snatching, ng rapturo, ng rapture. Tapos ang susunod po doon ay yung Great Tribulation. Then after po ng Great Tribulation, yung pong kalahati ng Great Tribulation, mag-uumpisa po yung 1,000 years. And then the next po nung kalahati ng 7 years, ay after po ng dispensation ng millennium era ng ating Lord Jesus. So yung pong 4 na yun ang tapos pumapaloob pa po dun sa mga pangyayaring yun ay yung pong 3 war pa na meron din po silang mga specific na time. So yan po ang ipaprioritize ko guys. Kaya magkakaroon po talaga ng maraming duktong-duktong itong season 34 ko. Kaya bear with me po. Bear with me po guys kasi ito po ay dinuduktungan ko din. Sinisingit ko rin po dito yung mga vital na importanteng verses na nasabi ko na sa season 27. Tuloy-tuloy po guys. So para po sa akin kasi ang ginugol ko po kasi maisingit ko pa rin yung mga vital na sinasabi ng isang pastor na in regards din po sa mga pangyayari sa papalapit na Great Tribulation and at the same time po nilalagyan ko rin po ng notes yung isinisingit ko rin po dito sa vital na sunod-sunod na part ko na to ng season 34 yung mga importanteng notes ng pastor na isa na halos kung ibabase po natin, talaga pong sinalita ng ating Lord Jesus. Kaya yung pong lahat ng mga vital na sinasabi ko dito sa duktong-duktong kung bagong season ko na to, wala po diyang hindi importante guys. Pati po yung mga inilalagay kong verses, every now and then po, sinasuggest ko po sa inyo na pasya-pasyalan po natin guys. Kasi yan po ay matinding booster natin para lalo pa po tayong maging candidate sa pagpili na gagawin ng ating Lord Jesus. Doon nga po kasi yung pong mapipili guys, ang unang-una po talagang pinaprioritize ng ating Panginoon ay yung nasa loob ng kanyang church. And then yung pong Gentiles, yung pong Christian ng panahon natin. Yan po talaga guys. Kasi hindi ko po pwedeng hindi sasabihin kasi yan po yung ini-imply ng mga matutuwid na pastor sa panahon natin ngayon. Ngayon, nasa sa atin po yun guys. Kasi nga po, ang gawa po natin at yung tiwala at faith natin. Kasi ang faith po kasi pagsampalataya sa hindi mo nakikita. Yun po ang ini-imply nitong bagong dokumentaryong tinatapos ko. Pagsampalataya sa hindi natin nakikita and then sasabayan mo ng works. Hindi po kasi po pwedeng faith lang kasi nandun na po tayo sa papalapit na makikita na ng humanity ang true appearance ng ating Lord Jesus. So kapag po nakikita na natin yung taong sinasampalatayahan na natin, pinaniniwalaan natin, papakita po natin sa Kanya na may works na talaga tayong ginagawa, which is nag-uumpisa na po yun sa generation natin. Sana po I can make sense talaga sa lahat ng ginagawa kong pagtatawid na to. Kasi ito po talaga yung goal ko guys na pinapangarap ko, isinasama ko po kayong lahat na nakakakita at nagtatapos ng content ko na mapag-abutan po tayo ng ating Panginoon sa kanyang pagpili na nandun tayo sa mga pinagagagawa nating endeavors araw-araw, naging kasama na sa mga to-do list natin ang pagsasaliksik natin at the same time pagsunod natin sa mga motivation niya. Amen. Maraming salamat po sa inyo guys. Be steadfast in your faith and tapusin niyo po sana ang sunod-sunod na part nitong season 34 ko.
To God be the glory po and thank you po for watching.